Patunay po na huwad talaga ang doktrina ng Trinidad. Sinabi po ni Jehovah mismo sa Isaiah 43:10, bago ako ay walang Diyos na ginawa at wala ring iba na kasunod ko. Kaya nag-iisa lang po talaga si Jehovah na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi tatlo, hindi dalawa, nag-iisa lang po siya. Hindi niya sinabi na bago kami ay walang Diyos na ginawa at wala ring iba na kasunod namin. Kung itutuloy po natin ang pagbasa sa talatang 11, sinabi niya pa, Ako si Jehovah at bukod sa akin ay walang ibang tagapagligtas. Hindi niya po sinabi na kami, si Jesus at ang banal na Espiritu, bukod sa amin ay walang ibang tagapagligtas. Tatlo talaga kami. Wala pong sinabing gano'n. Si Jesus na nga mismo nagsabi, Juan 17:3, nag-iisa lang ang tunay na Diyos, ang kanyang Ama si Jehovah. Madalas ang mga nagtataguyod ng Trinidad, sila po mismo ang nagsasabi na bawal magdagdag ng kahit isang letra sa kasulatan. Pero hindi po nila namamalayan ang buong salitang Trinidad ay pinapasok nila sa kasulatan. Wala pong kahit isang beses na salitang Trinidad ang mababasa sa kasulatan. Kaya ang doktrina ng Trinidad ay isang huwad na doktrina. Pag pinag-uusapan po ang doktrina ng Trinidad, pwede po kayong maniwala sa mga pasikot-sikot na haka-haka ng mga mangangaral na nagsusulong ng doktrina na ito ng tatluhang Diyos, at pwede rin naman kayong maniwala sa espesipiko o direkta sa puntong aral na nagmumula kay Jehovah o kay Jesus mismo. Kaya sino po ang paniniwalaan ninyo? Ang pasikot-sikot ng mga nag-a-assume na tatlo nga ang Diyos o ang maliwanag na turo ni Jesus at ni Jehovah mismo? Nagsusulong lang sila ng paniniwala na tatlong magkakapantay na persona ng Diyos, pero ang totoo, sa tatlong persona na sinasabi nila, kay Jesus lang talaga nakafocus ang isinusulong nila at hindi rin naman nila mabanggit-banggit ang pangalan ng Ama ni Jesus na si Jehovah. Kaya lumalabas na pinalalabas pa rin nila na si Jesus ang isa na karapat-dapat sambahin at itsapwera na lang ang nag-iisang tunay na Diyos na si Jehovah. Ang tanong, bakit tayo mag-assume ng mga bagay tungkol sa Diyos kung may malinaw namang paliwanag si Jesus mismo, si Jehovah at ang kanyang salita, ang Biblia? Kung may malinaw kasing aral si Jehovah at si Jesus, pero gumagawa pa rin tayo na sariling haka-haka, lumalabas na mas marunong pa tayo kaysa sa kanila, mas kapani-paniwala tayo kaysa salita ng Diyos. Sa Juan 14:28, sinabi ni Jesus, ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Kung si Jesus pa lang tatanungin, sasabihin niya sa atin ang kanyang Ama ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Pero kung bakit nagkaroon ng kapangyarihan si Jesus, ang sabi niya naman mismo sa Mateo 28:18, binigyan lang siya ng kanyang Ama ng kapangyarihan. Kung si Jehovah kaya ang tatanungin, ang Isaiah 45:18, ito po ang sabi ni Jehovah. Dahil ito ang sinabi ni Jehovah, ang may lalang ng langit at ang tunay na Diyos. Ako si Jehovah at wala nang iba pa. Kung si Jehovah pala ang magsasalita, siya lamang ang tanging tunay na Diyos at wala nang iba pa. Sa Genesis 17:1, mababasa na nakipag-usap po si Jehovah kay Abraham. Ano po ang sinabi niya? Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po ang sinabi niya. Hindi po sinabi ni Jehovah na kami ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tatlo kami at pantay kami. Kaya bakit sinabi ni Jehovah na siya ang makapangyarihan sa lahat? Dahil ang lahat ng iba pa ay hamak na mas mababa sa kanya at wala kahit isa sa kanila ang pumantay sa kanya kahit kailan pa man. Kaya tama po si Jesus nang sabihin niya sa Juan 17:3, si Jehovah na kanyang Ama ay nag-iisang tunay na Diyos. Kaya ang lahat ng kapangyarihan sa buong universo ay nagmula mismo kay Jehovah. Samantalang si Jesus, ang sabi niya sa Mateo 28:18 na ang kanyang otoridad ay ibinigay lamang sa kanya. Walang pasimula ang Diyos, si Jehovah. Ang sabi ng awit 91 at 2, ang Diyos na si Jehovah ay mula sa panahong walang pasimula hanggang sa panahong walang wakas. Pero ang salita, si Jesucristo, ay may pasimula. Siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos ayon sa Apokalipsis 3:14. At sa Colosas 1:15 at 16, siya ang panganay sa lahat ng nilalang ng Diyos.
Kaya si Jehovah ang lumalang kay Jesus at si Jehovah rin ang isa na nagbigay ng kapangyarihan sa kanya. Kumusta ang banal na espiritu? Bueno, ang banal na espiritu po ay hindi isang persona kundi ang mismong puwersa ni Jehovah. Kaya lalong hindi siya pwedeng maging bahagi ng tatluhang Diyos. Sa issue po ng Trinidad, walang ibang mapagkakatiwalaang source na makapagsasabi kung totoo nga ang Trinidad o hindi, maliban kay Jehovah at kay Jesus mismo. Pero sa mga tekstong nabasa, kapwa si Jesus at si Jehovah ang nagpatunay, walang Trinidad, nag-iisa lang ang tunay na Diyos. Sa katunayan, hindi kailanman inilarawan ng Biblia ang Diyos bilang bahagi ng isang tatluhang persona na Trinidad. Pansinin ang mga sumusunod na teksto sa Biblia. Deuteronomio 6:4, ang sabi, si Jehovah na ating Diyos ay iisang Jehovah. Awit 83:18, ikaw na ang pangalan ay Jehovah, ikaw lamang ang kataas-taasan sa buong lupa. Galatia 3:20, ang Diyos ay iisa lamang. Kaya sa mga tekstong nabanggit po, pinakikita lamang na walang tatluhang Diyos, walang Trinidad. Meron lamang nag-iisang tunay na Diyos, si Jehovah lamang.